Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ay ang movie na Bastille Day. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa mataong kalye ng Paris, makikitang naghahanda ang lungsod upang ipagdiwang ang araw ng Bastille. Biglang may isang hubad na babae ang lumitaw at kumuha sa atensyon ng lahat. Sa gitna ng karamihan, makikita naman si Michael Mason, isang Amerikanong mandurukot na kung pumitik ay Wallace Tick. Nang makita nitong nakuha ng babaeng nakahubad ang atensyon ng mga tao, ay mabilis niyang ninakaw ang mga wallet, cellphone, at iba't ibang gamit mula sa mga tao na naroon. Lumipas ang ilang sandali, ang babaeng nakahubad ay makikitang kasama ni Michael sa train station. Lumalabas na kasabwat niya pala ito at binayaran niya ito ng 300 euros para gawin ang panlolokong yun. Sa ibang eksena, makikita si Sean Briar, isang CIA agent at isang batikang operative na nahaharap sa problema pagkatapos pumalpak sa kanyang misyon. Dumaan siya sa maraming interrogation at investigasyon tungkol sa kabiguan niyang mailigtas ang isa sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, ipinagtanggol pa rin ni Sean ang kanyang sarili. Sinabi niyang kalkulado niya ang panganib at inuna niya ang pagkumpleto ng misyon. Lumipat ang eksena kung saan ipinapakita si Jean, isang lalaking may hindi magandang intensyon. Naglagay ito ng pampasabog sa loob ng isang teddy bear at inutusan ang kanyang kasintahan na si Zoe, upang maingat na ilagay ito sa isang opisina sa headquarters ng French Nationalist Party. Sa una ay nag-aalangan si Zoe, dahil nag-aalala ito sa maaaring panganib na maidulot nito sa mga inosenteng buhay, ngunit ang panghihikayat ni Jean ang mas nanaig sa kanya, at nagpasya siyang ipagpatuloy ang napagkasunduan. Ang plano ay magbigay lamang ng babala sa pamamagitan ng isang pagsabog, ngunit ang opisina ay dapat na walang tao sa oras na sumabog ang bomba. Samantala, si Michael ng mga sandaling iyon ay hindi nag-aksaya ng oras at kaagad na ibinenta ang mga ninakaw na bagay sa isang itim na lalaki na nagngangalang Blackjack. Bilang kapalit sa kanyang mga ninakaw, nakatanggap siya ng bayad na nagkakahalaga ng 900 euros. Sa kabilang banda, dumating si Zoe sa lokasyon kung saan ilalagay ang bomba. Bitbit niya ang isang bag kung saan naroon ang teddy bear. Inilagay niya ito gaya ng napagkasunduan, ngunit kasabay nito, hindi inaasahang may mga taong pumasok sa opisina, sapat na upang magbago muli ang isip ni Zoe kaya nagpasya siyang hindi ituloy ang misyon at agad na kinuha ang handbag. Samantala, makikita naman si Michael sa labas habang nagyoyosi at nagmamasid ng panibagong target. Maya-maya ay nakita niya ang isang babae habang may kausap sa kanyang telepono, na lumalabas na si Zoe pala. Sa pag-aakalang mayroon itong napakahalagang bagay sa loob ng bag, ninakaw niya ito at tumakas. Lingid sa kaalaman ni Michael, ang handbag ay naglalaman ng bomba sa loob ng teddy bear kasama ang isang telepono. Ilang sandali pa ay tinawagan ni Jean si Zoe at sinagot naman ito ni Michael, nang marinig ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Dahil French ang lingwahe nito ay hindi niya ito maintindihan kaya pinatay ito ni Michael na walang malay sa napipintong panganib, at agad iniwanan ang bag sa gilid ng kalsada. Nakakailang hakbang pa lamang si Michael nang biglang sumabog ang bomba, na nagresulta sa pagkawala ng 4 na inosenteng buhay. Dahil sa pagsabog, nagkaroon ng kaguluhan, at sa mga sandaling iyon, agad na tumakas si Michael sa eksena. Ang nangyaring pagsabog ay hindi lamang sa lugar na iyon, kundi nagkaroon ito ng mga shockwaves sa buong lungsod. Samantala, ipinapakita naman si Rafi, ang utak sa likod ng pagsabog. Siya ay naglabas ng banta sa gobyerno ng France, at nagbabala ng karagdagang pag-atake sa loob ng susunod na 36 na oras. Sa ibang eksena sa Paris, dumagsa ang mga mamamahayag upang tanungin si Mr. Victor, ang pinuno ng French intelligence, tungkol sa kaligtasan ng lungsod pagkatapos ng pambobomba at pagbabanta. Bilang tugon, tiniyak ni Victor na ang mga salarin ay mahuhuli sa lalong madaling panahon at nangangako na ang parada ng Bastille Day ay magpapatuloy gaya ng plano. Samantala, nakatanggap ang CIA surveillance unit ng larawan ni Michael mula sa isang security camera at ipinadala ito sa 2 ahensya, ang CIA at Interpol. Hindi nagtagal, nalaman nila ang buong pagkatao ni Michael, na isa itong pickpocketer o mandurukot at magulo ang nakaraan.
ipinanganak sa Las Vegas na ang ama ay isang boss ng casino at ang ina ay isang real estate agent. Nabaon sa utang ang kanyang ama dahil sa pagsusugal, dahilan upang huminto si Michael sa pag-aaral at magnakaw upang mabuhay, at sa huli ay napunta sa France. Pagkatapos ay itinalaga si Sean sa misyon na lihim na arestuhin si Michael at ibigay siya sa gobyerno ng France. Sa kabilang banda, si Michael na nasa kanyang apartment, ay hindi mapakali at nag-aalala habang naghihintay ng balita sa TV Patrol. Ilang sandali pa ay nakita niya ang kanyang larawan na ipinalabas sa 24 oras bilang isang wanted na kriminal, at responsable sa pagsabog ng bomba. Nang mga sandaling iyon, kasabay nito ay naramdaman niya ang pagdating ng mga otoridad sa kanyang apartment. Nagpumilit siyang tumakas doon. Ngunit, sa kasamaang palad, nakita niya si Sean kaya't mabilis siyang kumilos para makaalis sa kanyang lugar. Sinubukan ni Michael ang lahat ng kanyang makakaya upang iwasan ang veteranong operatiba, ngunit sa huli, siya ay nahuli. Pagkatapos, dinala siya sa interrogation room at tinanong tungkol sa kanyang layunin sa pagpapasabog at kung saan ang susunod nilang papasabugin. Ipinagtapat ni Michael na isa lamang siyang mandurukot at itinapon niya lamang ang bag, ngunit hindi ito sa kanya at ninakaw lamang niya ito sa isang babaeng nakasuot ng blonde wig. Ibinigay din niya ang telepono ni Zoe na kinuha niya bago ang pagsabog. Medyo nag-aalinlangan si Sean sa kwento ni Michael, kaya para subukan ang kanyang kakayahan, inutos niya dito na kunin ang kanyang wallet. Tulad ng inaasahan, matagumpay nitong nakuha ang wallet ni Sean nang hindi man lang siya pinagpapawisan. Samantala, hindi malaman ni Jean at Zoe kung ano ang gagawin. Nakukonsensya si Zoe dahil sa paniniwalang siya ang sanhi ng pagkamatay ng 4 na inosenteng mga tao sa pambobomba. Pinatahimik naman siya ni Jean at sinabing lumayo na at pumunta sa Paris, sapagkat papatayin siya ng kanilang amo kung aabutan pa siya nito. Samantala, nagpasya si Rafi at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa bahay ni Jean para hanapin si Zoe. Na-trace nila ang GPS ng telepono nito. Wala silang kamalay-malay na nasa kamay pala nila Sean at Michael ang telepono. Pagdating ni Rafi sa lokasyon, nagpanggap ito bilang isang mailman. Sa mga sandaling iyon nakamasid si Sean sa CCTV camera. Nakaramdam ito ng hindi maganda kaya naghanda ito at inilabas niya ang kanyang baril. Sa kasamaang palad, napalaban si Sean at madali siyang napatumba ng mga ito habang mabilis namang nakatakas si Michael. Hindi nagtagal, napagtanto ni Rafi na maling bahay ang kanilang napuntahan, kaya't mabilis silang umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos ay nag-report naman si Sean sa kanyang superior, na si Tom, tungkol sa insidente at nagpasyang hanapin si Zoe upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng insidente. Sa ibang eksena, alam na ni Victor ang lokasyon ng mga gumagawa ng bomba, pagkatapos ay sinabi nitong gusto niyang makipagkita sa pinuno ng Special Police Force na tinatawag na Rapid. Mabilis na dumating at ipinakilala sa kanya ang commander ng Rapid, na walang iba kundi si Rafi. Pagkatapos noon, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang potensyal na banta ng terorista sa isang Arabian immigrant. Mabilis na rumsponde si Rafi at ang kanyang Rapid team sa lokasyon upang mag-imbestiga. Sa kanilang pagdating, ang grupo ay agad na nagsagawa ng raid sa isang mosque. Ilang sandali pa, ang isa sa mga opisyal ay maingat na nagtanim ng bomba sa lugar upang e-frame up ang mga inosenteng imigrante at gumawa ng fake news. Dahilan upang ang lahat ng mga imigrante ay mahuli, at ang nangyaring pambobomba ay isisi sa kanila. Sa ibang eksena, hindi alam ni Michael kung saan dapat magtago, kaya't nagpunta siya sa kanyang kaibigang si Blackjack. Sa una, nakikinig ito sa kanyang problema at nag-alok pa ito ng tirahan. Ngunit hindi nagtagal, ikinulong siya nito sa isang kwarto at pinagtaksilan. Dahil ang totoo ay nakipagkasundo na ito sa mga opisyal at naengganyo sa pangako ng gobyerno na gagawing French citizenship ang kanyang buong pamilya, bilang kapalit ng kanyang tulong sa paghuli kay Michael. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Rafi at ang kanyang team sa gusali at nagsimulang hanapin si Michael. Samantala, ng mga sandaling iyon, nakita ni Michael ang pagdating ng mga pulis kaya naghanap ito ng pwedeng pagtaguan. Ilang sandali pa ay nakakita siya ng isang butas sa likuran ng upuan at doon siya nagtago. Gumawa siya ng paraan para hindi siya makita, habang pinalilibutan ni Rafi at ng kanyang team ang gusali. Naghintay siya ng tamang oras para lumabas. Ilang sandali pa ay sinamantala niya ang kanyang pagkakataon at tumakbo palabas. Wala siyang kamalay-malay na may naghihintay sa kanyang isang sniper.
Gayunpaman, bago siya tamaan nito, dumating si Sean sa tamang oras at iniligtas si Michael. Samantala, nagawa ni Zoe na makarating sa hideout ng kanyang mga kaibigan, na nagtatago din mula sa mapanganib na sitwasyon. Nang araw ding iyon, sina Sean at Michael ay nangalap ng mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Zoe at nagsimulang hanapin ito. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa hideout at magtanong sa mga kaibigan ni Zoe, sila ay inatake at bago magsialis, sinunog ng mga ito ang sasakyan ni Sean bago tumakbo palayo. Sa sumunod na eksena, nakaisip sila ng plano para matrack ang kinaroroonan ni Zoe, nakuha nila ang address ng isa sa kanyang kaibigan, pinuntahan nila ito sa pinapasukan trabaho at doon ay mabilis na nakuha ni Michael ang wallet nito na naglalaman ng ID card, pinuntahan nila ang address nito at doon ay natagpuan nilang nagtatago si Zoe. Agad siyang tinanong ni Sean, habang siya ay naguguluhan. Inamin niya na ang kanyang kasintahan na si Jean, ang nagutos sa kanya na isagawa ang pambobomba sa kabila ng kanyang pagtanggi. Binanggit din niya na ang bomba ay sinadya bilang isang paraan ng pag-atake laban sa gobyerno, ngunit nang malaman niyang nasa panganib ang mga inosenteng buhay, nagpasya siyang talikuran ang misyon. Kasunod nito, umalis ang tatlo para hanapin si Jean sa apartment ngunit paghinto nila dahil sa traffic sa EDSA ay nakita sila sa daan ni Rafi, agad silang pinaputukan ng mga ito at sa kabutihang palad, nakaiwas sila dito. Sa ibang eksena, sumiklab naman ang napakalaking rally sa lungsod kasunod ng mga pag-atake ng mga Arab immigrant sa isang moske. Lahat ng ito ay kagagawan ni Rafi at ng mga tiwaling pulis. Sa katunayan, ang mga tauhan nito ay nagpakalat ng isang peking video ng mga pulis na nanggugulpi sa mga Arabong demonstrador para lumaki ang tensyon. Samantala, nang marating ng tatlo ang apartment ni Jean, nabigla sila ng matuklasan na patay na ito, nakita naman ni Sean ang kanyang tato. At sa paghahanap sa paligid ng bahay, nakahanap siya ng ID, at dito nila nalaman na si Jean ay bahagi ng Rapid Unit. At sa wakas ay nalaman niya na si Rafi at ang kanyang mga tauhan ay nagpapanggap bilang mga pulis at sila ang gumagawa ng kaguluhan. Walang inaksayang oras si Sean, agad niyang iniulat ang nalaman niyang impormasyon sa kanyang boss na si Karen, at inilantad ang pagkakasangkot ng mga tiwaling Rapid Squad sa pambobomba at pag-frame up ng mga inosenteng imigrante. Gayunpaman, iminungkahi ni Karen na lumayo siya sa Rapid at nagpasya na ibigay ang kaso sa French intelligence dahil ito ay hindi nasakop ng jurisdiction ng CIA. Kinabukasan, nakipagkita si Karen kay Victor upang ilantad ang katotohanan. Sa kasamaang palad matapos ibigay ni Karen ang impormasyon, binaril siya ni Victor hanggang sa mawalan ng buhay at lumalabas na si Victor pala ang utak sa likod ng buong pangyayari. Pagkatapos, inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan, kabilang si Rafi, na hulihin sina Sean, Zoe, at Michael at patayin ang mga ito ng palihim. Samantala, nang pick-upin na ang tatlo ng mga miyembro ng Rapid Squad, isinakay sila sa isang itim na van. Ngunit habang nakasakay ang tatlo sa loob ng van ay hindi mapakali si Zoe at Sean, maya-maya pa ay nakita ni Sean ang tato ng isa sa mga Rapid member, na katulad ng tato ni Jean. Dito ay nagsimula ang kaguluhan sa loob ng sasakyan at nagawa nilang pabagsakin ang mga tulisan. Sa sumunod na eksena, nagawang manipulahin ni Victor ang paniniwala ng publiko sa pamamagitan ng press conference at muling nangako ng pinakamataas na hakbang sa seguridad. Inutusan din niya ang Rapid na bantayan ang National Bank. Samantala, nalaman na ni Sean na patay na si Karen, at iniulat niya muli ang tunay na pagkatao at intensyon ni Victor sa kanyang senior officer na si Tom. Gayunpaman, si Tom ay may pag-aalinlangan dahil isa sa may pinakamataas na posisyon si Victor sa French intelligence kaya hindi siya makapaniwala na isa siya sa mga terorista. Samantala, determinado si Sean na patigilin si Victor sa kanyang mga balak kaya't kumilos siyang mag-isa at nagpasyang i-secure ang bangko. Iniwan niya sina Michael at Zoe sa van at pumasok sa bangko ng mag-isa, at nakabalat kayo bilang isa sa mga Rapid Squad. Pagkapasok niya, pinatumba agad ni Sean ang ilang bantay sa entrance at kinuha niya ang mga armas ng mga ito. Sa loob ng gusali, nahaharap siya sa maraming hamon, dahil ang mga pulis ay may kumpletong kontrol sa security system at kasalukuyang pinatay ang lahat ng alarm at camera. Samantala, kasabay nito, sina Rafi at ang kanyang kasama na si Christopher ay target ang digital money reserve na nagkakahalaga ng 500 milyong euro, at binalak na nakawin ito gamit ang isang flash drive.
Natuklasan naman ang pagbabalat kayo ni Sean matapos niyang patumbahin ang dalawang opisyal, pinalibutan siya ng rapid team at sinimulang barilin. Sa labas, habang nagpapatuloy ang pagpapaputok, nalaman ni Zoe at Michael na kasama si Sean sa kaguluhan at nagpa siya na tulungan ito. Lumakad sila sa gitna ng karamihan at nagudyok ng kaguluhan, ginamit nila ang sitwasyon para makapasok sa barikada ng pulisya. Samantala, nagawa ni Sean na atakehin ang mga pulis at patumbahin ang mga ito, naglakad siya patungo sa vault at hinarap si Rafi, na hawak ang flash drive na naglalaman ng kalahating bilyong pera. Pagkatapos nito, isang matinding barilan ang naganap sa pagitan ng Rapid Squad at ni Sean, nagawa ni Sean pabagsakin si Christopher, ngunit nakatakas naman si Rafi. Mula doon, nakipag-ugnayan siya kay Victor at humiling na iligtas siya mula sa sitwasyon. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, tumanggi si Victor na gawin iyon at bilang tugon nagbanta si Rafi na ilalantad ang kanyang mga plano kung siya ay mahuhuli. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Sean kay Michael at sinabi nitong kunin ang flash drive mula kay Rafi. Sinunod naman nito ang utos, isinuot nito ang isang maskara at tulad ng kanyang malulupit na moves ay binangga ni Michael si Rafi habang naglalakad ito palabas at mabilis na kinuha nito ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Gayunpaman, nalaman agad ito ni Rafi kaya't kinuha niya si Zoe at ginawang hostage habang pinagbantaan na sasaktan ito maliban na lamang kung ibabalik ni Michael ang flash drive. Nang mga sandaling iyon, nakapaligid kay Rafi ang lahat ng kapulisyahan. Habang nakatutok ang baril sa kanya, ilang sandali pa, lumantad si Michael hawak ang flash drive, at nang babarilin na siya ni Rafi ay iniligtas siya ni Sean. Agad naman siyang pinaputukan ng mga pulis, dahilan upang mawalan ito ng buhay on the spot. Ang totoo ay si Victor ang nagbigay ng hudyat upang patayin si Rafi, dahil natatakot siyang mailantad ni Rafi ang kanyang mga maling gawain. Kasunod nito, pinarangalan siya bilang isang bayani para sa paglantad sa tiwaling sindikato ng pulisya, habang si Michael ay nananatiling isang wanted sa batas. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Victor kay Blackjack upang masubaybayan si Michael sa kinaroroonan nito, dahil siya ay desperadong makuha ang flash drive. Ayaw na ni Blackjack na muling magkasala pa sa kanyang kaibigan, ngunit si Victor ay binantaan siya, kaya't sumunod siya sa pinag-uutos nito. Nagpakalat siya ng maling balita tungkol sa isang buyer na interesadong bilhin ang flash drive sa mataas na halaga. Sa sumunod na eksena, nahulog si Michael sa bitag ni Victor at pinuntahan ito sa isang simbahan, sa paniniwalang siya ang buyer ng flash drive. Habang magkaharap ang dalawa, inalok siya ni Victor ng pera at pasaporte para umalis ng bansa kapalit ng flash drive. Tinanggap naman ni Michael ang kanyang alok at iniabot ang flash drive. Gayunpaman, nang makuha na ni Victor ang gusto niya, tinutukan ito ng baril si Michael at planong patayin ito. Lingid sa kanyang kaalaman, planado ni Michael, Sean, at ng mga pulis ang sitwasyon upang mahuli ang kanyang pag-amin at madakip siya. Natapos ang pelikula nang maaresto si Victor, at nalantad ang kanyang masamang balak. Malaki ang naitulong nila Michael at Sean upang magbayad si Victor sa kanyang mga kasalanan, at sa huli, ang katotohanan ay nanaig. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.